Sinimatik na ito'y totoo. Bulan, Sorsogon, sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya. So halika na, makinig namin ng init sa New Gen FM. Ang saya'y hindi matitinag. 100.7 awit at saya. New Gen FM, ito'y sa'yo at sa akin. Para sa lahat. Ang programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa Eugene FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga kaibigan, sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM at sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosare. Kami pong inyong likod. Ako po si Brother Angelo kasama si Brother Mark and Brother Ajun na pansamantala nyo pong makakasama sa umagang ito para sa isang makabuluhang pagtatalakay ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Tayo po mga kapatid ay sama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos. Yamang nalalaman natin na ito po ay hindi nawawalan ng kabuluhan at ito po ay mapapakinabangan natin sa pagkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Diyos mga kapatid. Kung tayo po ay magpapasyang maglingkod sa Kanya, tatanggapin ang Kanyang banal na salita at susunod sa Kanyang kalooban. Binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan at ganun din sa lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, saan man po kayo naroon, anuman po ang inyong kalagayan. Naway ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ay lagi po nating maranasan sa bawat sitwasyon ng atin pong mga buhay, mga kapatid. At ganun din po sa 63 barangays na sakop ng Bulan, isang mapagpalang umaga po sa lahat ng radio listener ng programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Good morning po sa bawat isa mga kapatid at ganun din po sa lahat ng sumusubaybay sa atin sa FB Live. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Binabati din natin mga kapatid ang atin pong mga kapatiran dyan sa lugar po ng United Pentecostal Church Aguinaldo na sakop pa rin po ng Bulan mga kapatid sa coastal area. Sa lahat ng kapatiran natin dyan sa lugar po ng UPC Aguinaldo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Pagpalain tayong lahat ng Diyos at ang pag-iingat ng Diyos ay lagi po nating madama mga kapatid. Ganon din po, binabati din po natin ang ating mga FB viewers na patuloy na sumusubaybay sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Good morning po Sister Mai Ocampo. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Siya po ay nanonood sa atin at sumusubaybay from Payatas, Quezon. Tama po ba Sister Mai? Amen. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Brother Pen Tejada, good morning po. Thank you so much for watching. Sister Yoli Albao sa lugar po ng Pasakaw at sa lahat ng kapatiran natin dyan sa lugar po ng Pasakaw. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Brother Stephen Tejada, thank you so much for watching. Sister Gemma Guelas dyan po sa lugar ng Santa Remedios. At sa lahat ng kapatiran natin dyan sa lugar po ng Santa Remedios, ang Guneo, Soledad, maging ang Isiha family. Thank you so much for watching at sa pagsubaybay sa atin pong programa. Ganun din po sa mga kapatiran natin dyan sa lugar po ng Barangay Bonifacio, mga kapatid, ang Morata family, ang Guyala family, at ang Gubis family, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po at binabati din natin ang mga kapatiran natin dyan, sina Brother Adam Morata at Brother Reynald. Thank you so much for monitoring sa atin pong programa, sa inyo pong pag-tune in. Praise God. Good morning po Sister Lani Julian. Thank you so much for watching. Ganon din po kay Brother Andy Orozco. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. At binabati din natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Marilyn Ayok. Thank you so much for watching. Sister Margie Guitan Isiha, thank you so much for watching. At ang Guwan family dyan po sa lugar ng Barangay Lahong, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Laura Gumban. Pagpalain po kayo ng inyong po ng Diyos at ang inyo pong pamilya, mga kapatid. Sister Rachel Dakutanan, thank you so much for watching. Sister Marlene Gulyoso dyan po sa lugar ng Tula-Tula, Magallanes. Thank you so much for watching at sa pag-tune in sa ating pong programa. Brother Ronald Galang Hipolito, thank you so much for watching. Sister April Santos, pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Maging sa lahat
ng sumusubaybay sa atin pong programa dito po sa lugar ng sa bayan ng Bulan, at ganoon din po sa mga lugar na naaabot ng frequency ng 100.7 New FM. Pagpalain po tayong lahat ng atin pong Panginoon. Ganon din po, Sister Angelita Liguro. Thank you so much for watching. At sa lahat mga kapatid ang patuloy na sumusubaybay sa atin pong programa. Patuloy din po nating ipinag-aanyaya mga kapatid ang atin pong mga schedule ng atin pong mga pagsamba at pagtitipon. At kung kayo po ay malapit sa mga lugar po na amin pong mababanggit, malaya po namin kayong inaanyayahan na dumalo at mapagpala ng mga salita ng Diyos mga kapatid, at ma-experience ang pangangaral ng salita po ng atin pong Panginoon in an apostolic way mga kapatid. Praise God. So kung kayo po ay malapit sa lugar ng Barangay Iquirino, ang atin pong panambahan ay matatagpuan sa Barangay Iquirino sa Welcome mga kapatid, sa may paakyat na kalsada. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church. At kung kayo naman po ay malapit sa lugar ng Barangay Magsaysay, ang atin pong panambahan dyan ay matatagpuan po paglampas lamang po ng tulay mga kapatid. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church. At ang gawain natin dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado. Kung sa Quirino kayo dadalo mga kapatid, ang oras ng simba dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado sa ganap na alas 8 ng umaga. Samantalang kung kayo naman po ay dadalo sa lugar ng Barangay Magsaysay, ang oras po ng gawain dyan ay nagsisimula ng alas 7 ng umaga mga kapatid. At kung kayo naman po ay malapit sa sentro ng Bulan, ang atin pong pinakamalapit na panambahan ng United Pentecostal Church ay matatagpuan po sa Barangay Santa Remedios, sa may halos katapat lang po ng Bulan Gymnasium mga kapatid. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church. At kung kayo po ay malapit, malugod po namin kayong inaanyayahan, at ang gawain dyan ay ginaganap tuwing araw ng Linggo at nagsisimula ng alas 7 ng umaga. At kung kayo naman po mga kapatid ay nasa parteng coastal area ng Bulan, Sorsogon, mayroon po tayong pinakamalapit na church mga kapatid dyan po sa lugar ng Barangay Aguinaldo. Under po yan ni Pastor Adjun mga kapatid. So kung kayo po ay malapit sa lugar ng Barangay Aguinaldo, o mayroon kayong kakilala mga kapatid na naghahanap ng United Pentecostal Church mga kapatid, ang atin pong panambahan ay mayroon po tayo dyan sa Barangay Aguinaldo mga kapatid. At ang venue po ay ginaganap sa bahay ni Brother Richard Pelayo. Amen. At binabati natin ang Pelayo family dyan po sa lugar ng Barangay Aguinaldo mga kapatid. Good morning po Brother Renante Roque. Thank you so much for watching. Sister Beth Prenila, thank you so much for watching. Sister Yoli Albao and Sister Angelita Liguro. Amen. Praise God. At ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa ay araw-araw po nating mapapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng umaga mga kapatid. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan patungkol po sa mga salita ng Diyos, o nais nyo pong magkaroon ng Bible study sa inyo pong mga tahanan, malaya lamang po kayong mag-text o di kayo tumawag sa CP number 0951-93-20038. 0951-93-20038. So yan po yung mga contact number na pwede nyo pong i-text o di kayo tumawag kung kayo po ay mayroon pong katanungan patungkol po sa mga salita ng Diyos, at gusto nyong magkaroon ng Bible study sa inyo pong tahanan, o di kayo gusto nyo ng prayer request mga kapatid, pwede nyo pong kontakin ang mga numero mga kapatid na atin pong nabanggit. And by this time mga kapatid, sa atin pong pagpapatuloy, dahil sa ang oras natin ay limitado lamang, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng atin pong programa. Ito po ay ang pag-aaral ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Ngunit bago ang lahat mga kapatid, tayo po muna ay manalangin sa Diyos upang hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. Salamat sa magandang umaga na ipinagkaloob mo.
At patuloy mo kaming pagpalain sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Abutin mo ang lahat ng may karamdaman, iyo pong pagalingin. Abutin mo ang lahat ng nagugulumihanan, iyong bigyan ng kapayapaan. At bigyan mo ng katagumpayan ang mayroong mga pagsubok na kinakaharap sa umagang ito. Dalangin namin na sa pamamagitan ng iyong banal na salita, magkaroon kami ng lakas ng loob na magpatuloy, Panginoon, sa kabila ng mga kahirapan na aming nararanasan, sa kabila ng mga discomfort, Panginoon, sa paligid. Naway ang mga salita mo ay magsilbing comfort sa buhay ng bawat isa sa amin. At dalangin namin na patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon. Ganon din ang mga lingkod mo na iyong gagamitin. Sa ganang aming sarili, wala kaming kakayanan kung hindi mo kami sasamahan. Pagpalain mong bawat isa sa lahat ng sumusubaybay. Ganon din po sa mga nakatutok sa FB Live, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. So tuloy-tuloy na tayo mga kapatid sa atin pong programa. Dadako na tayo sa pag-aaral ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Kung kayo po ay mayroong Biblia, malaya po kayong sumabay sa amin pong pagbabasa ng iilang mga talata. At kayo po ay magsipagbukas in the book of Genesis chapter 19 verse 17, and then jump tayo mga kapatid sa verse 26. Praise God. So in Genesis chapter 19 verse 17 and 26 mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. At nangyari na nang sila'y mailabas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o humintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Praise God. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. So, sa talatang ating binasa, mga kapatid, ito po ay nagpapatungkol sa buhay at sa panahon ni Lot, mga kapatid, na kung saan ang Sodoma at Gomora o ang mga lugar na ito ay ginunaw at tinupok ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, mga kapatid. Bunga ng matinding kasalanan na umabot, mga kapatid, sa punto na ang Panginoon mismo ang gumawa na ng paraan para lipulin at matigil ang kasalanan, mga kapatid, sapagkat ang mga tao sa panahon ng Sodoma at Gomora, sila po ay hindi nagsisikilala sa atin pong Panginoon, at sila po, mga kapatid, ay kumbaga motivated by pride. Amen. To the point na hindi na nila kinikilala ang lahat ng uri ng batas na inilalatag ng Panginoon, mga kapatid. Even the moral law, mga kapatid, hindi nila kumbaga kinikilala, mga kapatid. Ang mga tao, sabi niya, kung babasahin natin ang ang context ng Genesis chapter 19, dinescribe doon na ang mga tao ay punong-puno ng kasamaan, mga kapatid, nasadlak sa mga paglalasing, and the worst, mga kapatid, is ang mga tao doon ay hindi na nirerespeto yung batas ng Diyos pagdating sa yung sa kasarian, mga kapatid. Amen. Praise God. So, dahil sa galit ng Panginoon, nagpasya siyang gunawin ang Sodoma at Gomora, mga kapatid. And kasama doon, mga kapatid, sa nakatira ay si Lot, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon nung siya ay nagpadala ng anghel, mga kapatid, gugunawin ang Sodoma at Gomora, at sa panahon na kayo ay tatakas, huwag kayong lilingon sa likuran. So yun po ay isang napakasimpleng utos ng atin pong Panginoon na nagkaroon ng pagsaway ang
asawa ni Lot, mga kapatid. Praise God. Amen. Ang kanyang asawa ay lumingon habang sila ay tumatakas, mga kapatid, habang ginugunaw ang Sodoma at Gomora. At ang naging consequence nito ay siya po ay naging isang haliging asin, mga kapatid. Praise God. So ano yung impact nito sa atin pong mga spiritual na buhay, mga kapatid? Amen. Kung babasahin natin, ito po ay story about sa pagsaway, mga kapatid. At sa buhay natin bilang mga mananampalataya, mayroong mga bagay na kung gusto nating sumunod sa Diyos, may mga bagay na kinakailangan nating iwan sa nakaraan, at the moment na tayo ay sumusunod sa Panginoon, kinakailangan ito po ay hindi na natin titingnan, mga kapatid. Praise God. There is a danger, mga kapatid, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon and we keep looking back, mga kapatid, from the past. Kasi ang Biblia ay nagtuturo sa atin, mga kapatid, na kung tayo man ay susunod sa Diyos, kinakailangan sa Diyos lang tayo tumingin, mga kapatid. Yung mga bagay na pinapabitawan sa atin ng Panginoon, kaya yun nangyari na kinakailangan nating iwan, kinakailangan nating bitawan, it is because magiging hindrance ito sa pag-fulfill natin ng kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, magiging hindrance ito para yung pagpapala ng Diyos ay maibigay sa atin, mga kapatid. Praise God. So, pwedeng maging hindrance yung mga nakaraan natin. Kaya nga, may mga tao, mga kapatid, na kapag niyaya mo sa church, ang nagiging reference nila is yung mga mali nilang nagagawa sa nakaraan. Sa kanaan niya ako dyan dadalo sa inyo, kapag ayos na niya ako. Mga kapatid, kapag ikaw ay susunod sa Diyos, kinakailangan iwan mo ang nakaraan. Lalong-lalo na, mga kapatid, kung ito po ay hindi naman aligned sa kalooban ng atin pong Panginoon. Praise God. So, ganun, mga kapatid, ang pamantayan o dapat gawin kapag ikaw ay gustong sumunod sa ating Panginoon. Kung mayroon man tayong dapat tingnan sa nakaraan, ito po yung mga mabubuting bagay na nagtulak sa atin bakit tayo nakarating sa ganong estado ng paglago. Pero yung mga bagay na nagdulot sa atin ng katitisuran, bitterness, discomfort, mga kapatid, yan po ay kinakailangan iwan natin sa paanan ng ating Panginoon at atin pong tunguhin yung kalooban ng Diyos na inilagay niya na kinakailangan nating i-fulfill sa kanyang banal na harapan, mga kapatid. Praise God. So ang asawa ni Lot, mga kapatid, bagamat siya ay sumunod sa instruction ng Diyos na habang kayo anya ay tatakas, huwag kayong lilingon sa likuran, although siya ay sumusunod, pero yung kanyang puso ay wala talaga sa Panginoon. Mga kapatid, praise God. Yes, sumusunod siya sa instruction ng Panginoon, sumusunod siya sa batas ng Diyos, mga kapatid, pero the moment na inililigtas na sila ng Panginoon, dito nakita na ang puso ng asawa ni Lot, mga kapatid, ay wala talaga sa Diyos, kundi nasa bagay, mga kapatid, na nasa mundo. Alam nyo, mga kapatid, yung mga bagay na hindi natin kayang iwan, yes, we can be in the church, we can fulfill the ministry, mga kapatid. I am talking about sa mga mananampalataya. Pero kapag ang puso natin ay wala sa Panginoon, ang puso natin ay wala sa ginagawa natin, mga kapatid, pwedeng lahat ng ito ay mawala ng kabuluhan. Parang ang nagiging resulta, we are just fulfilling our obligation before the Lord, mga kapatid. Amen. Kagaya ng asawa ni Lot, ganun yung nangyari sa kanya. Sinunod nila yung utos ng Panginoon. Tumakbo sila, mga kapatid. Pero dahil sa ang puso ng asawa ni Lot ay wala sa Diyos, mga kapatid, lumingon siya sa likuran, mga kapatid. At ano yung naging consequence? Nagresulta ito ng kapahamakan. Sa buhay natin, mga kapatid, hindi sapat na tayo ay, kumbaga, dumadalo lang
sa atin pong mga local church o sa mga gawain, kinakailangan i-assess din natin ang ating mga puso kung ito ba ay ginagawa natin dahil gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos o dahil lang, mga kapatid, sa ginagawa ng karamihan. Mga kapatid, mayroong tinatawag tayong utilitarianism, mga kapatid, na kung saan ito po ay isang pagtuturo na ang isang bagay nagiging tama lang kapag ito ay tama sa paningin ng karamihan. Kahit ito ay tama, mga kapatid, pero kapag ito ay mali sa paningin ng karamihan, ito po ay nagiging mali na rin. Praise God. So sa buhay natin, wag tayong magkaroon ng utilitarianism, mga kapatid, na kung saan kapag ang karamihan ay ganun yung ginagawa, ganun na din yung gagawin natin. Kapag mali yung ginagawa ng karamihan dahil sa ito ay uso, mga kapatid, kumbaga normal na lang, ganun na din yung gagawin natin. Kinakailangan gawin pa rin natin kung ano yung pamantayan ng atin pong Panginoon. Praise God. So wag tayong lumingon sa mga bagay na pinapabitawan ng Diyos from the past, mga kapatid, dahil pwedeng magresulta yan ng kapahamakan, mga kapatid. Kahit tayo ay aktibo sa gawain ng Diyos, mga kapatid, pero kung hindi natin kayang bitawan o yung puso natin ay malayo sa gawain ng Panginoon, wala pa ring mangyayari. Sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin, mga kapatid. We can preach, we can teach, we can exhort, we can fulfill the ministry inside the church, mga kapatid. Pero kapag ang puso natin ay malayo na sa Panginoon, mawawalang kabuluhan ito lahat, mga kapatid. At sa mga hindi mananampalataya na ibig sumunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, kinakailangan iwan natin yung mga bagay na pipigil sa atin para maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. So, mahalaga ba, mga kapatid, ang estado ng ating mga puso kapag tayo ay susunod sa kalooban ng ating pong Panginoon? Yes, mga kapatid. Basahin natin ang Matthew chapter 19 verse 21. Ganito pong sinasabi ng Biblia. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin." Amen. So, sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay kinakailangan mayroon tayong iwanan. Pero hindi naman literal, mga kapatid. Praise God. So, sabi ng Panginoon, kinakailangan tayo ay sumunod sa Kanya. Amen. So, hindi naman literal sa text ng ating binasa, mga kapatid, na kinakailangan ipagbili natin ang lahat ng ating tinatangkilik at kumbaga to the point na masiro tayo. Sa context kasi nito, mga kapatid, tinitest ng Panginoon kung ano ba yung mas matimbang sa puso ng isang tao, mga kapatid. Kung yung bagay ba na kanyang tinatangkilik o ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kung sa mga susunod na verse, sabi ng Panginoon, tunay na kay hirap sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. Praise God. Bakit dinescribe ng Panginoon yung mayaman? Lahat ba ng mayaman ay mapapahamak? Hindi, mga kapatid. Kundi ang tinutukoy dito na yaman, mga kapatid, is yung nagmumotivate sa'yo sa buhay, mga kapatid, or yung bagay na mas tinatangkilik mo, or yung bagay na mas matimbang sa'yo. Ganon yun, mga kapatid. Praise God. So basahin natin yung Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Bakit nga ba napahamak ang asawa ni Lot, mga kapatid? So kanina binasa natin yung Matthew chapter 19 verse 21. Brother Adjon, pwede bang pakihanap po ng Matthew chapter 6 verse 19? Amen. Bakit nga ba napahamak ang asawa ni Lot, mga kapatid? Amen. Ganito po ang ating mababasa sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. "Huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi
Mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nang huhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. Amen. So sabi sa last verse mga kapatid, praise God. So sabi sa last verse ng ating binasa, amen, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, doroon din naman ang iyong puso. So bakit napahamak yung asawa ni Lot? It is because mga kapatid, yung itinuturing niyang yaman sa buhay ay hindi yung paglilingkod sa Panginoon, kundi yung kayamanang material. Mga kapatid, sa buhay na ito, hindi sapat, mga kapatid, na itinuturing natin na kayamanan ang mga bagay na material. Dahil lahat ng yan ay lilipas. Lahat ng yan ay mawawala, mga kapatid. At ni isa man sa paglisan natin sa mundong ito, ni isa man sa mga bagay na itinuturing natin kayamanan na material, wala tayong maidadala, mga kapatid. Kaya kung mayroon man tayong dapat na ituring na kayamanan, higit pa sa mga itinuturing nating kayamanan sa mundo, mga kapatid, ito po ay ang ating paglilingkod sa atin pong Panginoon. Tanging ito lang ang bagay na madadala natin hanggang sa hukuman ng Diyos. Sa buhay natin, mga kapatid, marami tayong manifestation ng treasure, mga kapatid. It can be our family, it can be your wife, it can be your children, it can be your job, mga kapatid, it can be your profession, it can be the material things that you have, mga kapatid. Pero those treasures, mga kapatid, are just earthly treasure and walang masama sa bagay na yan, mga kapatid. Kasi bakit tayo nagsusumikap? It is because to have that kind of treasures. Bakit tayo nagpapagal sa buhay? It is because to have that kind of treasure. Kaya lang sa buhay natin, mga kapatid, tinitimbang ng Diyos, ano ba yung mas mahalaga? Yung mga bagay ba na material o yung paglilingkod natin sa ating Panginoon? Kaya sabi ng Biblia, kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon din ang iyong puso. Kaya sa buhay na ito, kung ang kayamanan mo ay ang paglilingkod sa Diyos, walang ibang nagbibigay sa iyo ng satisfaction, mga kapatid, kundi ang paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming mga tao ang successful when it comes in earthly treasures, mga kapatid. Pero wala silang satisfaction. Magkaiba yung satisfaction and then yung success, mga kapatid. Kasi yung success, kumbaga, pwede kang maging successful. Pwede kang magkaroon ng mga bagay na inaasa mo, pero hindi ka masaya. Pero when it comes in satisfaction, mga kapatid, satisfied, pwedeng wala ka ng mga bagay na gusto mo, pero masaya ka pa rin, mga kapatid. Praise God. Dahil ikaw ay satisfied sa kung ano yung meron ka. Kaya, kung ikaw ay satisfied sa paglilingkod sa Diyos, bagamat mayroong mga kasalatan sa material, mga kapatid, amen, ini-enjoy mo ang paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Nandoon yung iyong kayamanan. Pero kapag ang puso mo ay wala sa paglilingkod sa Panginoon, kagaya ng sinasabi ng Biblia na kung saan naroon ang kayamanan, nandun din ang puso. Kapag hindi mo itinuturing na kayamanan ang paglilingkod sa Diyos, magiging pabigat sa iyo ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Ituturing mong pabigat ang paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Every time na schedule ng gawain, ituturing mo yan na parang hindrance sa mga dapat mong gawin, mga kapatid. So that is the conflict, mga kapatid. Kaya sa buhay na ito, ituring natin na kayamanan ang paglilingkod sa Panginoon, higit pa sa mga bagay na itinuturing nating kayamanan dito sa mundo, mga kapatid. Sapagkat kung saan man doroon ang iyong kayamanan, nandoon din naman ang iyong puso, mga kapatid. Ang mga bagay dito sa mundo, pwedeng magdulot sa atin ng satisfaction, yes, mga kapatid. Pero it can be a short satisfaction at pwedeng maging stress kalaunan. Pero ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, it is a lifetime satisfaction, mga kapatid, na mapapakinabangan natin
sa pagkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako po sa atin ng atin pong Panginoon. Kaya iwan natin yung mga bagay sa nakaraan, mga kapatid. Ating tunguhin yung mga bagay na gusto ng Diyos para sa atin. Anong sinasabi ni Apostol Pablo in the book of Philippians chapter 3 verse 13 to 14? Ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpalang ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Praise God. So sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching unto those things which are before. I press toward the mark of for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So sabi ni Apostol Pablo, isang bagay lang ang ginagawa ko. Aking nililimot ang mga bagay sa likuran at aking tinutungo ang mga bagay sa hinaharap. Mga kapatid, hindi tayo makakarating sa estado ng paglago na gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin kung hindi natin bibitawan yung mga bagay na pumipigil sa atin, mga kapatid. Amen. Bawat isa sa atin nasa process of growth, mga kapatid. Maaring yung iba nasa advanced process, yung iba ay nasa delayed process, mga kapatid. Pero lahat, ang mahalaga ay nagpapatuloy. At higit sa lahat, mga kapatid, when it comes in process, kinakailangan iwan natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos para sa atin. Forgetting those things which are behind and reaching unto those things which are before. At ano yung dapat natin gawin habang ginagawa yung paglimot sa nakaraan, mga kapatid? Sabi ni Apostol Pablo, nagtutumulin ako sa dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo, mga kapatid. Amen. So ganun yung dapat natin gawin. Tayo ay magtumulin sa pagkamit ng mga pagpapalang ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung mayroon man tayong dapat dalhin from the past, yun yung mga lessons, mga kapatid. Hindi yung bitterness, hindi yung mga sakit ng loob, mga kapatid, sakit ng kalooban, hindi yung dapat nating dalhin, kundi yung mga bagay na natutunan natin at yun ay makakatulong sa atin, mga kapatid, sa atin pong mga paglago spiritual, mga kapatid. Praise God. Kaya si Apostol Pablo, hindi niya kinuha yung bitterness from the past. Ang kinuha niya yung lesson from the past, mga kapatid. Sabi niya, lahat ng bagay na mayroon ako, itinuring kong kalugihan, alang-alang na matamo ko si Kristo. He forget what he had in the past, mga kapatid, and he pressed toward the mark for the prize, mga kapatid, of the high calling in Christ Jesus, mga kapatid. At sana ganun din tayo, mga kapatid, na ang mga bagay sa nakaraan pwedeng magdulot sa atin ng sama ng loob, mga kapatid. Pero kung tayo ay maglilingkod sa atin pong Panginoon, sa paglilingkod sa Diyos, iwan natin yung mga kapaitan sa nakaraan at tunguhin natin yung pinapagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Praise God. So dumating na tayo sa takdang oras ng atin pong pagtatapos. Siguro magbasa pa tayo ng isang talata sa Biblia, mga kapatid. Jump na tayo, Brother Adjon, dito po sa aklat ng Matthew chapter 16 verse 24. So marami pa sana tayong mga talata, kaya lang ang oras natin ay limitado, mga kapatid. So dito tayo sa Matthew chapter 16 verse 24. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Amen. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at sumunod sa akin.
pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin, mga kapatid. May mga bagay sa nakaraan na kailangan nating iwan at may mga bagay din na kinakailangan nating pasanin, mga kapatid. What are those things, mga kapatid? Those are the consequence na ginawa natin from the past. Kaya nga, mahalaga na tayo ay nagtatanim ng mabuting bagay, mga kapatid, dahil mayroon itong kaakibat na consequence in the near future. Yung bitterness from the past, may mga bagay na kinakailangan nating iwan, pero mayroong din bagay na kinakailangan nating pasanin. At sa the moment na hindi natin kaya yung ating mga pasanin, iwan natin yan sa paanan ng atin pong Panginoon, dahil ang Diyos ay nangangako na sa bawat kabigatan na atin pong dinadala, kung ito ay ilalagak natin sa paanan ng ating Panginoon, ang Diyos ay tutulungan tayo, mga kapatid. Praise God. So yung mga bagay na dapat iwanan, kinakailangan iwanan natin. At yung mga bagay na dapat pasanin, kinakailangan pasanin natin sa tulong at sa biyaya ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Purihin ng Diyos, yan lamang po ang aming maipaglilingkod ngayong umaga, at nawa tayo po ay napagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, tayo po ay manalangin sa atin pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa mga pag-aaral na amin pong natapos. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na tunguhin ang kalooban mo, o Diyos, at ma-fulfill kung ano bang kalooban mo sa aming mga buhay. Dalangin namin na patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Panginoon, bigyan mo ng kalakasan ang bawat isa sa amin. Sa may mga karamdaman, magbigay ka ng kagalingan. Sa may mga kagulumihanan, magbigay ka ng kapayapaan, Panginoon. At sa mga mayroon pang bagay na hindi mabitawan, na nagiging hindrance sa paglago spiritual at nagiging hindrance sa pagsunod sa iyo, dalangin namin na ikaw, o Diyos, ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Bigyan mo kami ng kalakasan na bitawan anuman ang mga pinapabitawan mo sa amin, Panginoon, upang ang mga pagpapala mo ay amin pong makamit, o Diyos. Purihin ka, o Diyos. Sa iyo lamang pong papuri, pagluwalhati at pagsamba, sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At pagpalain tayong lahat ng atin pong Panginoon, mga kapatid. And by this time, tayo po ay magbasa ng mga FB Live viewers natin, mga kapatid. Good morning po, Sister Eleanor Giocado. Thank you so much for watching dyan po sa lugar ng Barangay San Juan at sa Giocado family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din po kay Brother Pen Tejada, Brother Ronald Hipolito, thank you so much for watching. Sister Lani Julian, thank you so much for watching. Sister Yoli Albao, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Sister Rachel Dakutanan, thank you so much for watching. Sister Yoli Albao sa lugar ng Pasakaw, sa lahat ng kapatiran natin dyan po sa lugar ng Pasakaw, pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Andy Orozco, thank you so much for watching. Sister Mirna, amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you so much for watching. Umbaw family, Buhayo family, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Sister Laura Gumban, thank you so much for watching. Pastor Joel Tinoco, amen. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, Pastor Joel Tinoco, at ang inyong pong family, ganun din po ang inyong ministry. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin pong programa. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Sister Mai Ocampo, Sister Rebecca Montemor, thank you so much for watching. Sister Rachel Dakutanan, thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Lani Julian, amen. At praise God. So hindi ko na po kayo may isa-isa, mga kapatid, dahil ang oras natin ay limitado lamang, pero alam ko na ang Panginoon ay lubos tayong pinagpala ngayong umaga. Sa muli, mga kapatid, sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother
Mark at Brother Ajun na pansamantala nyo pong nakasama sa umagang ito. At magsama-sama ulit tayo mga kapatid sa mga susunod pang pagtatalakay ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos at lagi po nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. To God be all the glory and God bless us all. Ikaw, Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang